Narito po muli ang iyong pong lingkod, ang inyong kapatid sa pananampalataya sa ilalim ng sanglibutang banal na simulain ni How and Rizal, ang Iglesia ng Diyos na buhay. Sa pagkakataon na ito ay nais ko pong bumati ng happy anniversary sa inyo mga kapatid sa araw ng Miyerkules 29 ng kasalukuyang buwan ng Setyembre. Kayo po ay magdadaos ng inyo pong pagpapasalamat sa panahon na itinatag po ang ating pong bahay dalanginan o ang iglesyang structure sa dakong ito ng Burgos, San Jose, Tarlac. Kaya sa lahat po ng mga kapatiran ay aming pong binabati sa pamamagitan po ng pangangaral na ito, at gayon din po ang aming pong buong pamilya kasama ang kapatid na Gina ay bumabati po sa inyong lahat sa pagkakataon na ito. Kaya nais ko pong magbigay ng isang aral na ito po ay dapat po natin alalahanin, lalong-lalo na sa panahong kasalukuyan na nasa ilalim po tayo ngayon ng pandemya, na ito po ay nagaganap hindi lamang po sa bansang Pilipinas, kundi mga kapatid sa iba't ibang mga bansa. Kaya nais ko pong ibigay ang isa pong topic o pangangaral na ito na aking pamamagatan ng Run for Your Life. Kaya kanino natin dadalhin ang ating pong buhay? Yun po ang ibig sabihin po, Run for Your Life. Kanino natin ito ay dadalhin upang sa gayon sa mga panahon ng mapanganib tulad po nito, ang karamdamang COVID-19 ay napakapanganib, kumikitil ng buhay. Napakarami na pong buhay ang talagang nawala, na hindi lamang po sa mga kapwa nating Pilipino ay nagsasuffer, kundi ang iba't ibang mga bansa na ito po ay tumutukoy sa mga mamamayan sa bawat mga bansa. Kaya nais ko pong basahin po ang mga talata na ito po ay matatagpuan natin sa unang libro ng banal na Biblia o kasulatan, sa aklat po ng Genesis. Ito po ay ang kapitulo ay 19, versikulo 12. Ito po ay bibigyan natin ng daan hanggang sa 29, kaya basahin ko po muna ang mga talata. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ba ritong kamag-anakan? Ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-aalis mo sa dakong ito. Sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya, ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae. At sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan
Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. 15. At nang umumaga ay pinagmamadali ng mga anghel si Lot, na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Datapwat siya'y nagluluwa at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang 2 anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon, at siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay. Huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan, tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan, Panginoon ko. Narito ngayon, ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at pinalakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay, at ako'y di makakatakas sa bundok, baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito ang bayang ito ay malapit takasan at maliit. Utulutan mong tumakas ako roon. Di ba yaoy maliit at mabubuhay ako? At sinabi sa kanya, narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zoar. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. Nang magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. At si Abraham ay sumumpang maaga ng kinaumagahan sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon. At siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng kapatagan at tumanaw, at narito ang usok ng lupain ay napailan lang na parang usok ng isang horno. At nangyari na nanggunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan na naalala ng Diyos si Abraham, at pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinaggunawan ng gunawin ang mga bayan na kinatitirahan ni Lot. Ito po ay isa pong istorya na nangyari po sa panahon
ni Lot sa Sodoma at Gomora. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham o si Amang Abraham. At alam natin na si Lot ay pinapili noon ni Abraham kung saan siya tutungo, kung alin ang gusto niya, sa kaparangan o sa kapatagan. Kaya pinili ni Lot ang manirahan po sa kapatagan o sa syudad. Ito po ang syudad ng Sodoma at Gomora. Ngunit dumating po ang panahon, mga magulang ko at mga kapatid, na si Lot ay talagang gusto ng Diyos na alisin sa bayang yaon sapagkat dumating na ang araw na ang kasalanan o sigaw ng bayan ay talagang umabot na po sa panahon na sisingilin sila ng Diyos. Nagugunawin ang bayan ng Sodoma at Gomora na sa pamamagitan ng apoy at asupre. Ito po ay kahindik-hindik na pangyayari sa mga panahong yaon. Kaya nga ang Diyos, dahil sa kanya pong pag-ibig, sapagkat si Abraham, nung malaman niya ito, ay nakipagtungo o nakipag-usap po sa ating Amang kataas-taasan. Nasa panahong yaon ay nais niya na hindi po madamay ang kanyang pamangkin at gayon din ang asawa ni Lot at ang kanyang mga anak, sapagkat alam niya na sila po ay sumusunod, mga magulang ko at mga kapatid, sa utos ng Diyos o gumaganap ayon sa kalooban po ng Diyos sa kanila. Kaya nga, nakipagtawaran po sa pagkakataong yaon si Abraham, sapagkat mahal ni Abraham ang kanya pong pamilya o mahal sa buhay. Kaya, siya po ay nakipag-usap sa ating Diyos at sinabi, gugunawin mo pa ba o gunawin mo ba ang bayan ng Sodoma at Gomora kung mayroon masusumpungan o matatagpuan na mga matuwid na tao na 50 doon sa loob ng mga bayang yaon. Sinabi sa kanya ng Diyos, hindi ko gagawin, sabi niya kay Abraham, alang-ala doon sa 50 na matuwid sa loob ng mga bayang yaon. Ngunit, napakaliwanag sa salita ng Diyos na ating binasa, naaapat lamang na kaluluwa o tao ang talagang naniniwala sa tunay na Diyos, nagmamahal sa Diyos, sumasamba sa Diyos, nakikinig sa mga utos ng Diyos, tumutupad sa mga salita ng Diyos. Ito lamang po si Lot at ang kanyang pamilya. Kaya nga, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, sinabi niya kay Abraham, hindi ko gagawin. Dahil sa wala pong masusumpungan o nasumpungan ng Diyos sa siyudad ng Sodoma at Gomora na 50 na tunay na naglilingkod o mananampalataya, ay dito po ipinagpatuloy po muli ni Abraham ang pangalawa niya pong pangungusap sa ating Diyos. Kung mayroon, sabi niya, 45, maliwanag, binawasan niya mula sa 50 ang 5 katao na matuwid po sa siyudad ng Sodoma at Gomora. Kaya sabi niya, kung mayroon masumpungan na 45 o 45, gagawin mo po ba, Panginoon? O Diyos ko, sabi niya, nagugunawin na kasama ang mga matuwid ang lupain
na yaon o syudad na yaon ng Sodoma at Gomora. Muli, sumagot ang ating Diyos at sinabi kay Amang Abraham, hindi ko gagawin. Muli nangusap po at nangahas muli si Abraham. Kung mayroon 40, sabi niya, sa ating Diyos, muli, sabi niya na masusumpungan na matuwid sa siyudad na iyaon. Gugunawin niyo po ba, Panginoon? Muli sumagot ang Diyos sa kanya, alang-ala sa 40 na mananampalatayang naglilingkod sa akin, hindi ko gagawin, sabi ng ating Ama. Ngunit, wala pa rin pong 40. Nangusap muli, naging makulit si Abraham kung mayroon 30. Sabi niya, itutuloy niyo po ba, Panginoon, na gunawin ang syudad ng Sodoma at Gomora? Alang-ala sa 30, sabi ng Diyos, na ating katastaasan, Diyos na mapangyarihan sa lahat dahil sa pag-ibig, sabi niya, hindi ko gagawin. Muli, talagang naging makulit talaga si Abraham. Kung mayroon 20, sabi niya, muli sumagot po ang ating Diyos at sinabi kay Abraham, hindi ko gagawin na gugunawin o parusahan ang mga tao sa syudad at ng Sodoma at Gomora. Ngunit wala pa rin po talagang 20 na matuwid na nakita ng Diyos. Kaya ito po ay itutuloy ng Diyos ang kanya pong gagawing parusa. Ngunit si Abraham, dahil po sa pag-ibig niya doon sa kanya pong mga kamag-anakan na nandoon, nangusap po muli si Abraham. At dito po ay tumawad na lang siya ng huli, 10. Ngunit napakaliwanag po ang kasulatan kung babasahin natin mula sa Kapitulo 18 na wala po talagang masusumpungan o nasumpungan ng Diyos na 10 kataong matuwid na naglilingkod sa Kanya, sumasamba sa Kanya, nagbibigay papuri sa pangalan ng Diyos. Wala po 10 na matuwid sa siyudad ng Sodoma at Gomora. Kaya nga, ang Diyos po ay itinuloy niya ang parusang nakatakda. Ganun pa man, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, sa mga matuwid na tao, sa pamilya ni Lot, ay dito po ang Diyos ay nagpadala ng mga anghel. At dito po, upang alisin sa bayan, ilabas sa bayan, o paalisin, pagsabihan ang pamilya ni Lot upang sila po ay tumakas papunta sa bundok. Upang sa gayon ay hindi sila madamay sa parusa ng Diyos sa bayan ng Sodoma o siyudad ng Sodoma at Gomora. Kaya nga maliwanag sa ating binasa kanina na ang banggit ng Diyos ay ng mga anghel sa Kanya sa pamamagitan ng utos ng Diyos sa kanila na maalis ang mga matuwid na hindi madamay sa parusa. Ang sabi ng mga anghel, itakas mo ang iyong buhay. O dadalhin mo ang iyong buhay sa bundok upang hindi ka madamay sa parusa. Kaya maliwanag na ayaw ng Diyos na madamay ang mga matuwid. Ayaw ng Diyos maging sa panahon natin, ang Diyos ay marunong magligtas. Ang Diyos natin ay hindi po magpapabaya sa mga naniniwala, nagmamahal sa Kanyang mga salita.
tumutupad sa mga kautusan, ay ayaw niya pong madamay sa mga parusa. Dahil po ay pangako ng Diyos na siya ay marunong magligtas sa mga matuwid. Ganun pa man, dahil po sa hindi po, ito ay matatanggalan na ng Diyos ang kanya pong sinabi na lilipulin niya ang mga taong masama sa syudad ng Sodom at Gomora, ay sa pamamagitan ng mga anghel. Kinausap nila si Lot. Kung mayroon pa siyang kamag-anakan, ay isama na niya pagsabihan. Ngunit, alam natin na mayroon pong anak na babae, si Lot, at ang kanyang asawa, at dito pinagsabihan ang kanyang mga manugang. Ngunit ang kanyang mga manugang, ang akala nila ay nagbibiro lamang po si Lot sa kanyang sinabi sa kanyang mga manugang. Kaya ayaw po umalis sa bayan ng Sodom at Gomora. Dahil po muli sa pag-ibig ng Diyos upang maligtas ang mga matuwid na kanyang mga anak, ay ginawa ng mga anghel. Dahil nagluluwat po noon si Lot, ibig sabihin nagtatagal. Parang ayaw niya nalisanin sanang lugar. At dito, ang ginawa po ng mga anghel na pumunta sa kanya na nakipag-usap upang sila'y maligtas, inilabas na sila mismo sa bayan. Ngunit mayroon pong sinabi ng mga anghel na huwag silang lumingon. Ngunit ang kanyang mahal na asawa ay lumingon siya, at siya po ay naging haliging asin. At dito po, nung makarating na si Lot sa bundok ng Zoar, nagpaulan na ang Diyos ng apoy at ng asupre. Nalipol silang lahat, ang mga taong nananahan doon, sapagkat yan po ang parusa ng Diyos dahil po sa sigaw ng kasalanan. Kaya ang taong makasalanan, sa aklat po ng Roma, sa 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos na walang bayad po ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sabi niya sa talata. Ito po ay isang bagay na pagpapatanaw sa atin sa kapanahunan at sa darating na hinaharap, na hindi lamang po sa ating bansa, hindi lamang po sa bansang pinakamamahal ng ating amang Dr. Jose Rizal, na Diyos na karastasan Hoberexal, at sa kanyang sinugo na si Dr. Judge Pilihao, ay nais niya na dumating man ang parusa sa sanglibutan, ay hindi po madamay at mapasama ang mga nagpapatuloy at kanyang daratnan sa mga panahon na darating sa ilalim ng tunay na pananampalataya. At dito po, ibalik ko po doon sa ating pong tema ng ating pag-aaral. Ang sinabi ng mga anghel kay Lot, itakas mo ang iyong buhay. Sa English, sa aking po pamagat, run for your life. Kaya kung mahal natin, ibig sabihin ang ating buhay, kanino natin dadalhin ang ating buhay? Kanino natin po ibibigay at ipagkatiwala ang ating buhay? Maliwanag po sa banal na kasulatan nung sabihin po ng Diyos sa 14:6 ng aklat ni Juan,
And Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one can cometh up to the Father except through me. Maliwanag na kung nais natin na ang ating buhay ay magkaroon ng tunay na kaligtasan, kaligtasan sa mga karamdaman, kaligtasan sa mga iba't ibang mga parusa ng Diyos. Kung tayo po ay maniwala sa salita ng Diyos, ay hindi po tayo pababayaan ng ating Ama. Sapagkat ayaw ng Diyos na madamay ang mga tunay na mananamba at tunay na mananampalataya at nagmamahal sa kanyang mga dakilang salita. Kung ating babalikan ang paglingon po naman ng asawa ni Lot, mga magulang po, mga kapatid, yun po yung pag-ibig sa salapi. Sapagkat sila po ay pinayaman ng Diyos sa siyudad ng Sodoma at Gomora. Pinagkalooban sila ng Diyos ng mga materyal na bagay. Kaya, hindi niya po ito gusto na mawala. Kaya yung paglingon, hindi po ibig sabihin na sa pamamagitan po ng sa kanyang likuran talagay lumingon siya at tignan ang Sodoma at Gomora sa pagkagunaw. Kundi ang kanyang puso ay talagang ayaw niyang lisanin ang lugar sapagkat sila'y talagang nagkaroon ng mga kayamanan o sila'y pinayaman at sila po ay pinagpala sa lugar na yaon na kanilang pinaruunan nung sila po ay pinapili ni Amang Abraham. Kaya maliwanag po mga magulang ko at mga kapatid na iisa lamang po ang dapat pupuntahan ng tao sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng ating pong dinaranas sa ating panahon. Maging ang panahon na ito na mapanganib sa sakit na COVID-19. Kung tayo po ay lubos na maniwala sa ating Ama at tayo po ay kumapit sa pananampalataya, na hindi tayo po ay lumakad sa kaliwa o sa kanan man o lumiko sa kanan o sa kaliwa. At dapat tayo po ay diretso sa ating pong paglilingkod sa ating Ama. Sapagkat ang sentro dapat ng ating paniniwala ay sa ating Amang kataas-taasan, Amang Hube, Dr. Judge Pilihao. Hindi lamang po sa sentro sa pananampalataya, kung isa rin pong sentro dapat ng pag-ibig natin, sapagkat ang Diyos ang unang umibig po sa atin. He must be the center of our faith, He must be the center of our love, and He must be the center of everything in this life. Kaya nga, mayroon pong binabanggit din ng kasulatan na unahin natin ang ating pong Diyos na kataas-taasan. Ibig sabihin yung unahin po, siya po ang dapat paglingkuran at sambahin sa ating pong buhay habang tayo po ay nabubuhay. Kaya sa pagkakataon na ito ay pagpatuloy po natin ang ating pong pag-aaral. Mayroon po tayong talata na babasahin sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 9. Darako tayo po sa aklat po ni San Lucas. Kapitulo 9 o chapter 9. Verse 62. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos.
Maliwanag po ang talata sa sinabi ng ating Amang Hesukristo na walang tao na pagkahawak niya po sa literal man na pag-aararo, na pagkahawak niya sa kanyang araro ay lumilingon sa likuran niya, ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po, sa literal, magiging pong bako-bako at hindi po diretso at magiging masama at maging ang araro po ay masisira o yung kalabaw po o baka na humihila sa araro, sa pag-aararo ay mapapagod lamang po. Ngunit ang tinutukoy po nito sa talata na ang sabi ng ating Ama, walang taong pagkahawak sa araro, ibig sabihin, pag tayo po'y kumapit sa pananampalataya, pag tayo po'y naniwala sa ating Ama, sa ating Diyos na ating sinusundan, sa ating Amang kataas-taasan, Diyos omnipotente, Diyos animasula, infinito Diyos, ay tayo po ay dumiretso na hindi po tayo pabaling-baling kung saan-saan na pananampalataya na hindi po tunay na pananampalataya na hindi makapagliligtas sa ating pong katawan at kaluluwa. Kaya pagkahawak po natin maging ang salita ng Diyos na ating pong tinanggap, tayo po ay humawak ng mabuti upang sa gayon, upang hawakan natin ang mga aral ng Diyos na huwag na tayo pong lumingon pa sa ating likuran at hindi tayo maging karapat-dapat po sa kaharian ng Diyos na nag-aantay na pamana sa atin ng ating Ama at ang buhay na walang hanggan na ibibigay na regalo ng Diyos sa atin. Kaya nga, mga magulang ko at mga kapatid, sa anibersaryong ito, ay ating pasalamatan ang ating Ama at tayo ay maglingkod na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok na ito sa ating panahon. Kumapit tayo sa ating Ama. Pumunta po tayo sa bahay dalanginan. Tayo po ay kinakailangan po talagay sumamba, humingi ng habag. Kaya nga yung binasa natin kanina sa mga talata sa aklat po ng Henesis, nahabag ang Diyos kay Lot. Ganyan din po ang Diyos sa ating panahon. Mahahabag ang Diyos sa atin kung tayo po ay magpapatuloy, kung tayo po ay kumapit sa Kanya, kung tayo po ay magdasal lagi sa Kanya at bigyan natin ng panahon ang mga araw ng linggo na kung saan po ang tao o anak ng Diyos ay pupunta na manalangin sa bahay dalanginan at ibigay ang paglilingkod sa ating Ama at tayo po'y makinig sa mga payo, sa mga aral na ibinibigay ng mga matatanda sa iglesia at nangangaral sa iglesia. Kaya, huwag na tayo pong lumingon pa kung saan-saan. Huwag natin lingunin pa ang ating pong mga iniwanan na mali sa mga aral, mali sa ating pong paglilingkod, kundi tayo ng mga naliwanagan na binigyan na ng liwanag ng salita ng Diyos. Binigyan tayo ng liwanag sa ating pong buhay. Sa ating puso ay nabigyan po ng linaw sa mga aral at ating nakilala ang tunay na liwanag ng buhay na walang iba kundi si Dr. Judge Pilihaw na sinugo ng ating Amang Hoverexal. Kaya paglingkuran natin po na patuloy at tayo po ay huwag huminto sa ating pong paglilingkod upang tayo ay makaasa at matamo natin ang pangako ng Diyos, ang kaharian na kung saan tayo ay mananahan na kasama ang ating Diyos at gayon din po ang buhay na walang hanggan. Kaya, naulit ko po ang talata, sinabi ni Jesus sa mga alagad po, sa mga Israelita, na datapot sinabi sa kanya na Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya, mga magulang ko at mga kapatid, sa inyo pong pakikinig sa mga aral na ito, ako po'y umaasa sa kabila na hindi po makarating ang mga leaders natin sa iglesia
kayo man lamang na nandyan ay talagang po magbigay pugay sa ating Ama at magpasalamat sa lahat ng kanyang kabutihan at gayon din po sa kanya pong pag-aadya sa atin araw-araw sa lahat ng uri ng masama at kapahamakan sa buhay, lalong-lalo na ang proteksyon ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw sa sakit na ito po na COVID-19. Kaya muli sa pagkakataon na ito, nais ko pong bigyan po ng mga bagay na saan tayo dapat talagang bakit natin dalhin o itakas ang ating buhay o dalhin natin ang ating buhay sa ating Diyos na ating tagapagligtas. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Maestro ng mga maestro, at hukom ng mga hukom. Isang bagay po na dapat po natin ito'y bigyan ng daan. Una po, itakas natin ang ating buhay dahil po, number 1, kasalanan. Ayaw ng Diyos po ng kasalanan. Sin is a failure to walk in the light. Kaya maliwanag po na ang kasalanan, ibig sabihin, yun po ay failure natin sa paglakad po sa liwanag ng Diyos sa kanyang mga buhay na salita at sa kanyang mga payo. At gayon din po sa mga aral na dapat natin tuntunin at lakaran. Kaya kung tayo po ay failure doon at hindi nagtagumpay, tayo po ay magkakasala. Kaya maliwanag po na ang paglabag sa utos ng Diyos ay kasalanan. Kaya mga magulang ko at mga kapatid, sa pamagitan po ng ating pong pagpapasalamat, magpasalamat tayo sapagkat sa kabila na tayo po ay naging makasalanan sa mga unang panahon sa ating buhay, ay ito po ay hiningi na natin ng tawad, pinagsisihan na natin po yon. Huwag na tayo po bumalik pa doon sa mga mali na lakarin sa buhay. At gayon din po, pangalawa, mga magulang ko at mga kapatid, na binanggit ko na rin po kanina sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayaw ng Diyos na ang tao po ay mamatay. Ayaw ng Diyos na ang tao po ay mauwi sa apoy ng impyerno, kundi ang nais ng ating Ama ay magkaroon tayo at magkamit ng buhay na walang hanggan. Pangalawa po, itakas natin ang ating buhay sa mga bagay na makasanglibutan. Ibig sabihin, may mga bagay na ayaw ng Diyos na ating gawin sa ating buhay. Yung mga makamundong mga bagay, huwag natin pong ito'y gawin. Pangatlo, itakas po natin ang ating buhay sa ating Ama o dalhin natin ang ating buhay sapagkat may doon pong demonyo na nagtutulak sa tao upang magkasala at mawala sa pananampalataya o ito po ay hindi na makapagpapatuloy. Yan po ang gawa ng demonyo. Kaya mayroon po binabanggit sa aklat ni Juan, Kapitulo 10, versikulo 10, na parito po ang ating Ama upang magbigay ng buhay at ang kasaganahan po nito. Buhay po ang nais ng Diyos na makamtan natin. Ngunit ang nais naman ng demonyo ay alisin tayo sa paglakad sa katotohanan. Pang-apat po ay yung pong pera. Ayon po sa aklat ng unang Timoteo 6:9 hanggang sa 12, mayroon po binabanggit sa talata, the root of all evil is money, or money is the root of all evilness. Kaya ang pera ang siyang ugat po ng kasalanan kung hindi mo iingatan ito. Kaya ibig sabihin, huwag tayo po diktahan ng pera, kundi tayo po ang siyang mag-iingat niyaon. Sapagkat malulugmok po ang tao na ito po ay sumasamba at kumikilala sa pera na hindi po sa Diyos na nagbigay ng pera. Kaya ating pong habulin po yung nagbibigay ng pagpapala. Yan po ang ating Ama na pinanggalingan ng lahat ng bagay na ating pong kinakailangan at mga bagay na ating pong tinatamasa. Kaya sa ilalim po ng demonyo, ayaw niya na tayo magtagumpay,
Ayaw niya po tayo na tayo po ay talagang makarating sa pangako ng Diyos. Ngunit alalahanin po natin ng ating Ama na nag-aantay po sa kanyang mga anak, sa kanyang paghahari, ay nais niya na makasama tayo at makapiling po sa kanyang banal na pangako, mga magulang ko at mga kapatid. And then, ang huli po ay ang pride. Kaya, ito po ay isang bagay din na yung kataasan, magiging hadlang po na pag ikaw ay lumalapit sa Diyos, ay isa po ito. Kaya, kinakailangan ang tao po ay marunong pong magpakababa. Ang anak po ng Diyos na walang iba kundi si Jesucristo, talagang ibinaba niya po ang kanyang sarili, nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus upang sa gayon ay matamo ng mga tao ang kaligtasan sa ilalim ng pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya, yun pong humility, pagpapakumbaba, yan po yung nais ng Diyos sa buhay natin na naglilingkod sa Kanya upang sa gayon walang magiging hadlang. Kaya yung mga binanggit ko, kung nais natin dalhin ang ating buhay sa ating Diyos, takasan natin, ulitin ko po, kanina ay ang kasalanan, ay ito po yung mga bagay sa sanglibutan, na ito po ay magiging hadlang sa ating paglilingkod, and then po, ang gawa ng demonyo, at ang pera ay huwag natin pong mahalin, kundi ay mahalin natin ang Diyos number one. And then, ang kataasan sa buhay, kundi bagkus tayo po ay magkaroon ng humility o pagpapakumbaba sa ating pong paglilingkod. And then, nais ko po nabigyan ng conclusion ang ating pong pag-aaral o ito po ay pagtatapos. Run for your life to the Lord. Run for your life to God. Kaya dalhin natin ang ating buhay sa matuwid na pamumuhay. Dalhin natin ang ating buhay sa Diyos na kataas-taasan. Dalhin natin ang ating buhay sa pananampalataya. Dalhin natin ang ating buhay tuwing araw po ng linggo sa pananambahan o sa pagdarasal. Dalhin natin ang ating buhay sa pagsunod po sa nais ng Diyos o kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung gagawin po natin ang lahat ng ito, mga kapatid, tayo po'y makakaasa na ang Diyos po ay susubaybay lagi sa atin at hindi niya tayo iiwan. Sapagkat binanggit din po ng ating Ama, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Pangako po yan ng Diyos. Kaya po, mga magulang ko at mapatid, sa panahon na mapanganib, sa panahon na ito ng pandemya, wala pong ibang takbuhan ng tao. Walang iba na tutugon sa atin upang magbigay ng proteksyon. Sapagkat sinasabi nga ng ating mahal na presidente na ang kalaban pong ito ay hindi po ito'y nakikita. Ang kalaban na ito ay hindi po ito ay tao na humahawak po ng mga sandata, sabi niya ng ating mahal na presidente, kundi ito po ay hindi nakikita. Kaya ibig sabihin po, ang sakit na ito ay mapanganib. Kaya kung po pwede lang talaga na hikayatin po ang lahat ng tao na talagang sa panahon na ito ay magkaisa tayo sa iisa pong layunin ng Diyos, na tayo po ay talagang maglingkod ng totoo at tayo po ay magkaisa sa pagsamba sa tunay na Diyos at tayo po ay mapasako sa tunay na kulungan ng Diyos. Ako po'y naniniwala na ang proteksyon ng Diyos ay sa atin at pagpapalain tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Sapagkat walang mahirap po sa Diyos. Maging ang karamdaman ay kaya pong alisin ng Diyos. Sapagkat alam natin na siya po ay tunay na manggagamot. Alam natin na siya po ang tunay na doktor. Siya po ang tunay na makapagbibigay lunas sa atin po mga buhay. Maging ang ating mga kahinaan ay kaya tayong palakasin ng ating Ama.
Kaya kung wala tayo po kalakasan, humingi ka sa Diyos at palalakasin ka ng ating Ama. At kung tayo po naman ay nabibigatan ng ating pong mga pagsubok, problema sa buhay, pangangailangan sa buhay, ang ating Diyos, alalahanin po natin sa Kanya pong mga salita na Siya po ang magsusupply sa atin, sa ating pong mga pangailangan. Minsan, alam natin sa ating buhay dahil sa kainahan, hindi na po natin kaya. Ngunit, huwag natin pabayaan po na mayroon Diyos na makikinig sa atin, na kung tayo ay tatawag sa Kanya, kung tayo po'y magdarasal, at tayo manikluhod, at tayo po'y sumamba sa Kanya, ang Diyos po ay dalawang kamay na tayo po ay iaahon at bigyan po ng katugunan sa ating pong mga ilalapit sa pamamagitan ng pagluhod o pananalangin sa ating Ama. God is always attending to our prayer. Siya po ay makikinig sa atin. Kaya sa ilalim po ng mga nangyayari sa ating bansa at sa mga iba't ibang mga bansa sa buong mundo po, wala pong iba na dapat puntahan. Ang Diyos po ay laging handa upang tayo pakinggan at tayo po ay iligtas. Ako po ay naniniwala na tayo po sa ilalim po ng ating pong anibersaryong ito, kami ay umaasa na inyo pong mga kapatid. Ako rin po ay naniniwala ang mga kapatiran natin sa iba't ibang mga chapters o ating mga balangay ay nananalangin po sa inyo pong tagumpay sa ating anibersaryo. Sapagkat putol po ang ating pong mga mga daan. Putol ang mga tulay natin sa ngayon. Hindi tayo po nakakarating. Ano ibig sabihin po sa pamamagitan ng mga protocols na ito po nangyayari sa pandemyang ito ay siya pong nagiging hadlang ngayon sa ating pong mga pagtitipon, maging sa mga meetings at gayon din po yung ating pong pagkakaisa pag tayo po ay mayroon pong mga pagtitipon, anibersaryo tulad po nito. Ngunit ang aming pong mga espiritu, ang aming mga pananalangin, ako po'y naniniwala na kami po ay nandyan. Sapagkat maging po ang ating panalangin, alam natin, malayo po ang kalangitan. Pero wala pong malayo pagdating na po sa pananalangin. Ang Diyos po ay napakalapit sa atin, sapagkat tayo ay Kanya pong dinirinig at tayo po ay Kanyang pinapakinggan sa ating mga panalangin at mga daing. Kaya, inuulit ko po, mga magulang ko at mga patid, sa anibersaryo po ng Burgos, ay kami po ay malapit po at nandiyan po ang aming espiritu sa inyo, sapagkat ang aming pong mga pananalangin, kami po ay naniniwala na ito po ay diringgin ng Diyos, na kayo po ay pagpapalain sa araw na ito ng Miyerkules upang ang inyo pong anibersaryo ay maging masaya at matagumpay, sapagkat kami rin po ay masaya na mapakinggan po namin ang inyo pong mga balita o ibalita sa amin na sa kabila po na hindi po makarating, maging maari ang ating Pangulo sa pamunuan ay hindi po makarating ang ating bise at gayon din po ang iba't iba pang mga kaparian sa iba't ibang mga balangay at mga leaders natin sa iglesia o ang mga kapatiran sa iba't ibang mga balangay. Ngunit ang aming pong mga puso ay nandiyan po, sapagkat ang mensaheng ito ay magbibigay po sa inyo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na inyo pong maririnig. Ito po magbibigay ng malaking encouragement o inspirasyon sa ating pagpapatuloy sa ating pong paglilingkod sa ating Amang kataas-taasan. Kaya, naulit ko po na kayo po nawa ay pagpalain ng Diyos sa araw na ito ng ating pong anibersaryo.